mega love shoutout mga Absat. Nandito tayo kay Vodcaster. COA sinimulan na ang investigasyon sa Ghost Project ni Senator Joel Representative Eddie Villanueva sa Bulacan. Talaga lang. Yung isang topic is Roque malapit nang makick out sa Netherlands. Dutch government binawi ang visa ng pamilya niya papunta ron. Ayun lang. Ay, shucks. Uy, maganda to ha. Sige. Sir Bad, ito, 3 hours ago. Punta muna natin tong COA. Sinusimula na daw ng COA ang investigasyon ng Ghost Project nila Villanueva. Ni Senator tsaka yung tatay niya. Alright, Sir Bad, pasok. Walang sounds. Wala akong naririnig. What's happening? Yun. Bilisan natin ito para matapos agad. Buenos días, damas y caballeros. Ayan na. Sisimulan na ng Commission on Audit. Pumasok na ang Commission on Audit sa issue ng mga projects. Lalo na dito kay Senator Joel Villanueva. Nako po. Sa lugar ni Senator Joel Villanueva. At yung siyempre kasama dyan yung tatay niya. Si Bac Party List at Congressman Pastor Eddie Villanueva. Pag nagkataon, 2 pastor ang makukulong Sana nga. Kung may makitang katiwalian, kung may makitang ghost projects or substandard projects. Pero ang problema ko lang dito sa mga investigasyon na ito, baka sa bandang huli ang contractor lang at saka DPWH official ang makukulong. At baka sabihin ng mga kongresista, binigay ko lang yung project sa kanila in good faith naman, kinuha ko sila or wala akong alam sa bidding bidding yan ng DPWH Hindi naman ako kasama sa bidding Yun lang, yun ang lusot nila. Pero tingnan natin. Depende rin ito sa political will ni President Bongbong Marcos kasi marami naman siya magagaling na lawyer na kahit papaano makahanap ng paraan para kung gusto niya talaga. Kung gusto niya talaga gawin yung ginawa ni former President Benigno Aquino III ni Pinoy. Kahit sinasabi nila noy-noying yun, pero nagpakulong yun ng isang presidente, isang Senate President at 2 senator. Wala ng ibang presidente na kagawa nun. Well, si Gloria Macapagal-Arroyo kay ERAP, pero dala naman yun ng people power too. Hindi naman siya gumawa nun. Pati Supreme Court may role rin, may malaking role. Kumbaga, it was a group effort. Yang may political will lang talaga para tuloy-tuloy yung ipakulong. Yung isang presidente at 3 senator ay si Benigno Aquino III. Dito naman kay Bongbong, ang kaso naman pinayla nila Trillanes nung time pa ni Duterte, I believe 2017. So inimplement na lang niya yung order ng ICC at saka upon coordination with the Interpol. So hindi talaga siya nag-initiate yung kaso kay Duterte. Kaya big challenge ito kay President Bongbong Marcos. Kaya ba niya gawin yung ginawa ni former President Benigno Aquino III na sa time niya mismo siya nakasuhan at nakulong. Kasi tulad ng sinasabi ko, yung pagkakulong kay Duterte, it was already coming na sa starting from the time kinasuhan siya sa ICC during the Duterte administration. So napunta na lang, parang na-inherit na lang ni President Marcos yung kaso na yun. At siya na nga nagpa-aresto. So dito, bibilip talaga tayo kung sa administrasyon niya mismo, kaya yung nangyari kay Pastor Apollo Kibuloy sa time niya mismo at well, napakulong na pala siya pero for murder itong si Arnie Teves.
with the help rin of Interpol. Pero ito talaga, dapat talaga meron ulit senators. Kung hindi lang mga 3, mga 5, mga 6, at mga 10 kongresista at ilan pa mga mayors na hindi naman iniimbestigahan ni DILG Secretary John Vic Remulla. Busy siya sa pananabotahe sa trabaho ni General Nicolas Torre. Dapat may kasabay na investigasyon ang DILG sa mga mayors, kasi ang target ni President Bongbong Marcos ay mga projects ng mga kongresista at senador. Dapat kasama rin mga LGU, marami rin dyan katiwalian sa mga local government projects. Trabaho yan ni John Vic. John Vic, parang bikwad ka, na-insecure ka dyan kay Nicolas Torre. Tuloy na tayo. So yan nga ay ito nga Commission on Audit ay gagawa na ng investigasyon. Tagal naman, no? Ngayon lang. Tagal. So gagawa na sila ng investigasyon. Sisimula nila dyan sa Davao. Na inorderan na ng Commission on Audit, and they're doing this upon the orders of President Bongbong Marcos. Inutusan na ng Commission on Audit ang Fraud Audit Division nito to investigate billions worth of flood control projects implemented by the Department of Public Works and Highways in the province of Bulacan. So bakit Bulacan? Siguro dahil very flood prone area yan at hindi pa nasosolve yung flood problem. At pangalawa, di ba, sabi sa report at hindi naman ito dininay ni Joel Villanueva, sabi sa report ng DBM na na-leak na Malacanang ay umabot ng 12 billion ang insertions na katanggap ni Joel Villanueva. 12 billion from the 142.7 billion insertions ni Chis Escudero na hindi naman dininay rin ni Chis Escudero. Sinabi lang, bakit ang liit-liit yan, 1% lang yan. Bakit hindi nyo pansinin yung insertion ni Speaker Martin Romualdez? Sabi niya 600 talaga yan billion, 600 billion talaga ang total insertion at 350 billion kay Romualdez. Bakit hindi nyo rin investigahan yun? So hindi niya dininay. Lang siya, nagturo lang siya na meron pa mas malaki sa kanya. So kaya no wonder dito muna nasimulan. Pero wala pa insertion ng ito Wala pa ito pork barrel project. Meron pa yan from 10 to 15 billion pork barrel project si Joel. So all in all, pwede umabot mga 27 billion. At siguro dito niya lahat binuo sa Bulacan kasi lugar nila ito. In fact, na-re-elect na naman yung tatay niya sa Sibac Party List, si Pastor Eddie Villanueva. Siyempre dahil sa support ng religious organization nila at mga tao sa Bulacan. Yan. According to COA, nakita rin nila sa mga records nila, out of the 548 billion or almost half a trillion of flood control initiatives nationwide, Central Luzon received the biggest funding for the projects at 98 billion. Within the region, Bulacan received the highest amount with 44 billion. Ito na siguro yun. Big time. Combined insertions and pork barrel projects ni Joel Villanueva, Senator Joel Villanueva, at tatay niya, si Eddie Villanueva. Ito na siguro yun. At may dagdag pa siguro dito. Baka insertion ni Cheese napunta rin dito. Kasi meron tinatawag dyan, parang toll fee. For example, ako, kongresista, wala na ako magawa sa lugar ko, or senador, napuno ko na yung isang lugar, gagawa ako ng project sa lugar ng isang kongresista or senator, magbibigay rin ako sa kanya ng 2%. Yan tinatawag toll fee. Meron pa ganyan. Mamaya, i-discuss natin yan. Sabi ng COA, through its chairperson, in a memorandum dated August 12, signed by COA chairperson Gamaliel Cordova, sabi niya, given the critical issues raised by President Ferdinand R. Marcos Jr. regarding the implementation of these projects, particularly in the province of Bulacan, a fraud audit is an immediate
and unequivocal necessity. So immediate, dapat daw forthwith. Dapat may forthwith investigation. O yan, si Joel ha, hindi niya nirespeto yung forthwith ng Constitution. Ngayon, gagawin ito sa kanya ng COA. Immediate and unequivocal. Baga, wala nang kwan, wala nang no ifs, no buts. Basta ituloy na. Ha? Tuloy-tuloy, ituloy. Wala nang ano-ano pa. Ha? Immediate, forthwith. Ha? Yan, lagot kayo. Lagot kayo dyan. May investigasyon ng Malacanang, may investigasyon pa ang COA. Ha? At sabi nila ay ginawa daw nila ito sa utos ni President Bongbong Marcos. Ha? At dahil dito, in relation to this, the Commission on Audit ordered the district engineer offices of the DPWH under the COA Central Office, lagot kayo, patay na kayo, to submit all relevant documents in their custody to the Fraud Audit Office immediately and ensure their availability to assist the fraud audit teams at any time. So, immediate, forthwith, mag-submit kayo ng mga dokumento nyo, ha? At dapat available kayo para magtulong. Magtulong sa investigasyon. Lagot, pati COA, gumalaw na. So dito they are reacting to the August 11 revelation ni President Marcos na ang Bulacan ay isa sa top 10 provinces with the highest number of flood control projects. At pinakamarami nga ang Bulacan, 668 projects. So combined na siguro ito ni Joel at yung tatay niya si Bac Party List, Pastor Eddie Villanueva. Please pray for them, sabi ng mga members nila ng religious organization. So Bulacan 668, Cebu 414, Isabela 341, Pangasinan 313, Pampanga 292, Albay 273, Leyte lugar ni Romualdez 262, Eddie, wow, 258, Camarines Sur 252, and Ilocos Norte 224. Yan ha. この長い戦いが今夜終わるかもしれない。 At sabi ng COA, mukhang malayo ito sa mga nadeklara ng National Adaptation Plan of the Philippines 2023-2025 na yung in-identify nila mga talagang flood-prone areas. Of course, yung iba meron na sa lista pero talaga ang dapat binuhusan ng pera ay Pampanga, Nueva Ecija, Pangasinan, Tarlac, Bulacan, Metro Manila, Maguindanao, North Cotabato, and Oriental Mindoro and Ilocos Norte. So ito, yung iba dito hindi nabigyan ng malaking project. At naglabas ito ng order ng COA yung after si President Marcos mismo at si Transportation Secretary Vince Dizon and Bulacan Governor Daniel Fernando inspected the rehabilitation of a river protection structure in Kalumpit, Bulacan. At very interesting hindi kasama ang Public Works Secretary sa inspection na yun. Parang sinasabi na ni President Bongbong Marcos, may kasalanan rin kayo dito Bakit si Transportation Secretary Vince Dizon ang kasama at dala-dala pa niya mga scuba divers At nakita niya yung katiwalian, yung substandard project ng St. Timothy Construction Corporation. At hiningan niya ito ng explanation sa katiwalian. At sabi niya incomplete itong project, yung 96.4 million project na sinertify ng Department of Public Works and Highways na completed na by 2023. Kumbaga binigyan na ng clearance at nakolektahan na yung pera, yung bayad. Kawawa naman tayo. Kawawa talaga. Pinagnanakawan talaga tayo. So mamaya meron pa tayong mga ibang vlogs na ukol dito So hindi natin ito tatantanan Naalala nyo, dito lang sa VAT channel, parati ko paulit-ulit
dinidiscuss sa inyo yung mga pork barrel projects and insertions as early as 2022. O yan nga, ngayon na nangyayari na nga. Pero tayo lang dito paulit-ulit din discuss at in-explain sa inyo kung ano ang pork barrel, bakit naiba ito sa congressional insertions, kung ano ang parking fee, kung ano ang mga hati-hatian, paano hati-hatian. Buti naman ngayon, ito na talaga ang topic of the day. Pero tayo, matagal na natin dinidiscuss dito. Matagal ko na in-explain sa inyo ito. So we will continue to do that. So thank you very much everyone for watching. Master Bad. Thank you very much for joining me in this vlog. Gusto ko lang pasalamat. So, delikado mga kapsat na naman. Ako pa, itong COA orders fraud audit in flood control project sa Bulacan. Nako po. Pag yan lumabas na talagang may makapalpakan, managot ang dapat managot. Walang sisinuhin ang gobyerno natin ngayon. Managot kayo. Diba, Sir Tony? Taga Bulacan si Sir Tony, oh. Maraming alam yan. Sir Tony. Paano yan, Sir Tony? Iniimbestigan yung lugar mo. Patay.